Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday morning. Grabe, hindi maganda ang ating gising ngayon mga lods dahil napuyat ako kagabi kakanood ng TWT at na-disappoint lang tayo mga idol. Grabe. So, share ko lang muna no. Ah bago 2024 mga idol, no, early 2024 nung nilabas tong Tekken 8 mga lodi. At hinintay ko kagabi, hinintay ko si Lay, no? Kaya lang Peggy. wala siya. Nakaka-bad trip. So dito, tingnan natin mga lods merong update Sabi ko naman sa inyo, papanoorin natin. So marami nagrereklamo kasi dito sa game. Masyado na siyang sobrang aggressive, no? So ngayon mababalik sila sa dati. Pero hindi tayo diyan, dito tayo, mga idol. Ito yung unang nilabas mga lods na karakter ngayong season 1. Umiiyak na ako gabi, sabi ko, "To, sala si Lay." Dito pagkakita ko pa lang ng background na yun, alam ko na agad. Sabi ko si Kuni Mitsu. Grabe. So ayan, yung una, no? Usually kasi pag naglalabas ng trailer yung Tekken sa pag season, isang karakter lang tapos question mark na lahat. No? Kumbaga hulaan mo, ganun. Parang nung nakaraan season 2. Ganun din siya. Pero ngayon iniba. Na-excite ako Sabi ko sana lumabas. Ayan ganyan lang. Pero biglang nabasag yung question mark. Ay, natuwa ako. Sabi ko, uy, lumabas si Lay. Kaya lang mga idol, bago. Siyempre, from the USA, tapos lumabas yung burger. Alam mo na agad na si Bob to. Speed and wait! Speed and wait! Bob! Si Kunimitsu, ang pangit ng start nila, Kunimitsu. Kung si Bob yung in-start nila, solid. Kasi marami rin nag-aabang kay Bob. Pero dapat slim Bob. Kasi may Bob na slim hindi mataba. Maraming gusto kay Slim Bob, pero wala. Ito yung nilabas Tabachog Bob Last pag-asa ko na to. Sabi ko kagabi. Last na pag-asa ko na to. Sana siya na to. Tapos biglang sinabi from Australia. Sabi ko wala na akong pag-asa. Tapos question mark pa Biglang lumabas si Roger. Si Roger mga idol, isang kangaroo. Binalik. Wala to sa Tekken 7 Raja Junior! Sa tingin niya naman si Roger. Macho man. Yung kangaroo yun, nakakatakot. Ang laki ng katawan. Tapos eto sinabi, new character. Tama ba? Season 3. New character. Wala na. Ibig sabihin, hindi na sila ngayon season 3. Alam nyo mga idol, halos 3 taon ko na hinihintay sila Grabe. Maghihintay na naman ako ng another 1 year sa season 4. Grabe. So, bad trip ako. Hindi ako natulog na maayos. Mga lord, at yun. Sinare ko lang yung experience ko kagabi. Noong oras na natapos yung Tekken World Tour, madaling araw na. Habang sinisilip ko yung XRP, mga loads, no? Na, ayan, medyo bumaba siya, no? Pero wala, hindi pa tayo nakaposition, mga idol. Bumaba na nga siya ng 1.5 1.55. Ayan, no?
So hindi wala pa rin. So naghihintay pa ako. Siguro hintayin ko pa siya na medyo mag-drop ng konti, mga idol, no? Kasi may plano daw mga lods na gawing hanggang 60k yung yung Bitcoin. Ay, imagine mga lods, mamaya may news tayo mga idol tungkol diyan na kung sino, nako, napakalaking institusyon yung nagbabalak, no, na pabalikin sa 60k ang Bitcoin. Grabe mga idol 75 na. Hanggang dito mga lodi, ilang percent from here? Tingnan natin mga idol From here 75 to 60. Sabihin na natin 21%, negative 21% na lang mga lodi. Babalik na sa 60k. Imagine kapag ganyan, gaano kaya kababa ang mangyayari sa XRP pagka ganyan? 21%, tingnan nga natin. 1.2 mga idol. Imagine, sa tingin nyo aabot ng 1.2. Ibig sabihin hindi niya pa rin aabutin yung yung week ng October 10, kasi yung week ng October 10 mga idol is 1.1. No? Ayan ito yung week na yan 1.1. Pero sobrang close na. Mga loads, sobrang close na. Nako, mukhang pwede nga mangyari, Ayan tingnan niyo yung chart mga idol Pwede niya pang babayin yan dito. Abutin niya yan. Saka tayo mag-recover. Ano sa tingin nyo mga idol? Naku, masakit-sakit yan. Sa mga mainipin. Diba? Sa mga mainipin mga idol. Pero sa long time holder o yung mga talagang naghihintay, chance yan, opportunity mga lord. So ito, mag-news na tayo. Grabe mga balita natin ngayon mga idol, masyadong kontrobersyal. So, bago tayo mag-start mga lodi, alam nyo na, sana palike ng ating video mga lods, At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe kayo sa channel natin. Kung gusto nyo ng ganitong content, everyday update, hindi kayo magpapahuli sa balita. Global news man yan sa crypto space. Subscribe na kayo sa channel natin. At syempre sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung link dyan sa baba ng description. Andyan yung ating BitGet. Maraming link dyan sa baba. Check nyo kung kailangan nyo, mga idol. Kung trader kayo, investor kayo sa crypto, kailangan nyo yung mga nandyan na link, mga lods. Okay, game. So eto muna tayo mga idol. Dito lang muna tayo sa mainit na news ngayon, o yung trending news dito sa ating X. Si Elon Musk, mga lodi, syempre alam niyo naman kung saan siya kinukonek dito kay JE. Kinukonek siya, may mga lumabas na mga files na gusto niya raw pumunta ron sa island na yon, mga idol. Ngayon, nag-post ngayon si Elon Musk. Sabi niya, "This is how I knew so long ago that Reid Hoffman went to the JE Island." Si Reid Hoffman daw, Hindi ko alam kung sino to. Idol ata ni Elon yan. Check natin. Hindi. Check natin dito. Baka malupit na tao to. Ito. Ayan. American Internet Entrepreneur, Venture Capitalist, Podcaster, and Author. So, ayan. Alam niyo kung bakit? So, ayan daw. Alam niya raw na si Reid Hoffman nagpunta doon. JE used Reid being there to try to get me to go, not realizing that it would have the opposite effect. Parang sinabi dito ni Elon, mga idol, sinasabi ni JE na, nandito nga si Reid, safe naman siya dito, kaya punta ka na. Parang ganun, mga idol, Kaya nalaman ni Elon na ito is nagpupunta nga doon sa island. Kasi parang mismong si JE sinabi sa kanya, punta ka na dito, Reid Hoffman nga nandito, safe naman, wala namang problema. Diba? So, ganun. Yun yung parang sinasabi ng post na to. Pero not realizing that it would have the opposite effect. So parang nangyari, dahil sinabi pa yun ni JE, parang mas lalong naging ayaw ni Elon na, ayoko na, parang ganun. Sabi dito, mga idol, kasi lagi talagang kinokonek si Elon dun Sabi niya, "Nobody has fought harder for full release of the JE files and prosecutions of those who abuse children more than I did. Knowing full well that legacy media
far left propagandists and those who are actually guilty would admit nothing, deny everything, make counter accusations against me. Sabi niya, I knew that I would be smeared relentlessly despite never having attended his parties or been on his Lolita Express. Lolita Express plane or set foot on his creepy island or done anything wrong at all. Siguro mga idol, tinatanong lang, sinasabi lang, nililinaw lang dito ni Elon na kahit kailan di ako nakapunta doon. No, meron man siguro conversation na nagtatanong pero ako hindi ako nakapunta doon. Parang ganun, no? Nonetheless, the extreme pain of being accused of being the opposite of who I am was worth it. Sabi niya, the strong must protect those cannot protect themselves, especially vulnerable children. I will gladly accept any amount of future pain to do more to protect kids and give them a chance to grow up and have happy lives. So, ayan mga idol, no? So, parang dinideny talaga ni Elon dito na he's been there, no? Hindi natin sure, mga idol, no? Pero, ayun ayun yung sinasabi niya rito, papaniwalaan niyo ba siya o hindi? Yun lang naman yun, no? Kasi, kung tutusin, wala naman tayong ebidensya talaga kung yung mga pinagbibintangan nagpunta doon, nagpunta doon. Lalo na kay Elon kasi wala naman siyang picture na nandun siya o something. Parang yung alam ko nakita sa kanya, nagtatanong lang siya kung pwede pumunta doon o ganyan. Pero wala pang evidence na nakapunta siya ron. No? So, ayan. Tapos, ito naman mga idol, no? Basahin lang natin to mga Lodi. Updated summary of the scandal involving Donald Trump and JE. Only open if you have the stomach to read it. Sabi dito mga Lodi, dokumento mula sa Department of Justice ng Amerika tungkol kay JE at connection niya kay Donald Trump at iba pa. Sinabi niya, sa sobrang seryoso at nakakakilabot ang laman, kaya mag-ingat daw kung babasahin. Sa pinakasimpleng Tagalog, sabi, si JE, may plano raw na gumawa ng baby factory. My God. Sa ranch niya para magkaanak ng marami gamit ang DNA niya. May ritual daw na kasama, parang demonic daw. May bank account pa raw siya na pinangalan na Baal, no? Isa raw demon na kinasasakripisyo ang mga bata noon. Grabe, no? Grabe to mga idol. Si Trump binabanggit daw ng higit 1,000 beses sa files. May mga akusasyon na siya raw ay abuso o abusado sa minor de edad kasama ni JE. 14 years old pa raw ang isa. May suot pang clown costume si JE sa isa pang kwento. May isang witness raw na nagsabi ng isang batang babae na nagreklamo laban kina Trump at JE. Natagpuan na patay pagkatapos. Uy, grabe yun mga Lodi. Pag nagreklamo ka, patay ka kahit bata ka. Ayun yung sinasabi dito. May order pa raw na pumaslang ng tao na binibigay kay JE. Pero sinisensor ng gobyerno kung sino ang nagutos. Grabe. So, ibig sabihin may naguutos kay JE na pumaslang ng tao. No? Pero secret lang yung identity. Pero mga taga-gobyerno daw yun. May video raw ng torture na pinapadala kay JE at nagustuhan niya. Sinensor din kung sino ang nagpadala. Konektado rin raw sila kay Steve Bannon, dating katulong ni Trump, na nag-usap tungkol sa pagtulong kay Jair Bolsonaro noong eleksyon sa Brazil. Yung sa Brazil to, mga Lodi, mga politiko sa Brazil. Sinabi pa raw ni JE na si Bolsonaro ang dagay. Ayan. May plano rin raw sila kasama si Peter Thiel, may-ari ng Palantir, na magdudulot ng gulo at digmaan sa Middle East. Kumbaga yung mga nandun dito mo lang mapapatunayan mga idol na yung mga nagpupunta o mga kasabot o mga nakakasama ni JE hindi mga normal na tao. Talagang mga mabibigat na tao na kayang bumago ng sitwasyon ng mundo. Imagine, kaya nilang magkaroon na mag-set ng digmaan. May email na nagpapakita na nakipagkita ang kaibigan ni JE sa pamilya ng Globo, Itaú at Ike Batista sa Brazil.
Aiki pala, sa Brazil. Kaya raw siguro tahimik ang media sa Brazil tungkol dito. Sa kabuuan, sinasabi ni Bethiol na ito'y katibayan ng isang malaking grupong demonyako, sekta ng mga kasamaang pang-abusado sa bata, pagpatay at politika. At marami raw ang kinukubli pa rin ng gobyerno. Importante, ito ay based sa interpretasyon niya sa mga bagong files na na-release. Maraming akusyasyon dito ang hindi pa napapatunayan sa korte. At marami ring denial mula sa kampo ni Trump, maraming sensasyonal, graphic na detalye, kaya maraming nag-react ng malakas sa X. Ayan mga Lodi, grabe. Ako lang mga idol, sana merong mga tao na, alam niyo yun, talagang magkulong o magpanagot sa mga tao dito, lalo na yung mga umabuso sa mga bata, mga idol. Tapos ito pa, sige, basahin ko muna to. Is this true? Sabi dito mga idol, date October 31, 2008, subject, Project Bitcoin, funding and white paper. Ayan mga Lodi, from JE, no? To Ghislaine Maxwell, ito yung partner ni JE, di ba? Sabi dito, hi Bin o Bine. Ghislaine, the Satoshi's pseudonym is working perfectly. Our little digital gold mine is ready to the world. Funding secured. Ito lang sasabihin ko mga idol. Ito kasi is parang fake news, no? Fake news to mga idol. So, ang gusto ko lang sabihin dito, maraming sumasabay ngayon sa hype ng news ng yung mga nilabas na files, mga lods, no? So, lagi niyong ipapack check kung totoo yung binabasa niyo kasi ang daming lumalabas ngayon, ang daming nagko-comment, ang daming nag-opinion tungkol sa mga files na yan. Pero minsan baka hindi natin napapansin yung ino-opinionan nila hindi pala totoo o fake news pala. So ito si Ted kasi medyo marami rin tong followers. Imagine 268,000, no? So okay lang kasi tinanong niya lang naman kung it's true, no? So ito tinanong natin si Grok, wala naman daw talagang patunay na totoo tong picture na to o yung files na to, mga idol, no? So sa tingin ko hindi kaya nito o nung dalawa na to na gumawa nun na gawin si Bitcoin. Siguro sabi nga 'di ba, may maraming gumawa nun kasi mahirap 'yun mga idol, 'di ba? Hindi naman ganoon kadali 'yun eh. So ito mga pedophile lang to mga to eh. So punta na tayo ngayon sa ating market crash. Oh my goodness. $142 million profit, no? O 8.4 billion wipe out in 3 weeks. The Bitcoin OG, aka Trump insider, hyper unit whale or Garrett Ginn, has been humbled by the markets after making 120 million from confidently shorting Bitcoin and Ethereum last October 10. The whale trade there went long. However, the market continued to drop and eventually liquidated his position over weekend. The account swung from 142 to profit to 128 million loss. This is the biggest loss on Hyperliquid, surpassing James Wynn. Nabanggit pa rin si James Wynn, mga Lodi, no? Yung tabla talo. Ni James Wynn, naalala niyo yan mga Lodi, yung trader na tabla talo. No, ayan So, ito yung sinasabi kong biggest news natin ngayon, mga idol. Nako. Sige ito tignan natin, basahin natin A shocking plan allegedly being run behind the scene to take down Bitcoin and the single target crashing the market's biggest investor. Sino ba yung biggest investor, mga Lodi, ng Bitcoin? Ayun yung gustong i-crash kung sino man ang may gusto. Ayan. The claim says that BlackRock is preparing to slam the price hard, pushing it below 60,000. Ayun sinasabi natin, no? With the goal of liquidating all of MicroStrategy's positions, which hold 628,800 Bitcoin, roughly 3% of total supply, mga idol, no? The terrifying scenario, ito daw yun, violent price pressure, massive liquidation, forcing MicroStrategy to sell. Grabe yung BlackRock, no? Gusto talaga nila, sila lang yung number one. Although nauna na sa kanila yung MicroStrategy, kumbaga parang laban na ni Michael Saylor yun eh. Na hindi, okay lang yan, nauna na tayo dyan, nakabili na tayo sa mas mura.
So kahit na humabol yung BlackRock, mas lamang pa rin yung profit natin kasi nakabili tayo sa 19,000, 20,000 at nagtuloy-tuloy lang silang mag-DCA. No, pero hindi pumayag yung BlackRock, mga idol. Gusto nilang lugiin pa rin yung MicroStrategy. Gusto nila sila yung magpa-profit. Terrifying scenario, violent price pressure, massive liquidation, forcing MicroStrategy to sell. BlackRock steps in and buys a cheap price, no? Parang ganun yung gusto nang gagawin ng BlackRock daw. Ayun yung plano nila. Eliminating a giant competitor, setting the stage for an even bigger upward explosion. So, ang mangyayari daw pag bumaba ng 60,000, saka na bibili ang BlackRock, mga idol, no? Saka na sila bibili ng marami hanggang lumipad na. No, kumbaga hangga't kaya nilang pababain yung price, gagawin nila para malugi yung MicroStrategy, para forcing MicroStrategy to sell. No? At pag nag-sell sila, BlackRock ang bibili at sila ang magtatagumpay sa huli. Sa kanila ang huling halakhak. Gagaling si Larry Pink, oh. Tawa ni Sensui yan eh. Oh, yan. They don't want your coins, they want Sailor's coin. Oh, di ba? MicroStrategy holds 600,000 plus. BlackRock is ready to dump BTC hard. Push MicroStrategy below 60K, trigger margin calls and paper losses. Forces them to sell their massive stash of a total supply. The BlackRock swoops in, buys the whole stock on the cheap, wipes out a major competitor, and sets the stage for the next bull run. This isn't just a theory, it's a power play. Mga Lodi, paano yan? Ang tanong, papayag ba yung MicroStrategy? 'Di ba? Mukhang sa tingin ko hindi eh. Kasi nga sabi nga ni Michael Saylor, kahit mag-zero yung Bitcoin, bibili lang kami ng bibili. 'Di ba? Ayun yung ang sinasabi ni Michael Saylor. Ang tanong, 'di ba? Kaya ba ng BlackRock na parang mag-sell yung MicroStrategy at sa kanila bilhin? Sa tingin ko hindi nila kaya. Malakas ang MicroStrategy, mga lods, no? Talaga mangungutang yan. Para bumili lang ng bumili, mga idol, no? So, ayun yung sa akin dito, mga lodi, no? Matinding laban to, kumbaga, no? At sa tingin ko, hindi talaga bibigay yung MicroStrategy, mga lodi. Mas maganda na bumili na lang yung BlackRock ngayon sa halagang mga ganito. Pero sa tingin nyo ba aabot ng 60K yung Bitcoin? Babalik siya sa 60K ngayon? Sa tingin nyo ba, mga lodi? Mag-comment kayo dyan, ha? Kung sa tingin nyo, kayang paabutin ng BlackRock sa 60K o bumalik ulit sa 60K yung Bitcoin, mga lodi, o hanggang 75 lang siya. Ha? Kasi ngayon nasa 77 tayo, mga idol, nakita nyo. Nag-75 ba siya? Oo nga, ayan, nag-75 na siya, mga idol. Ano sa tingin nyo? Is this the bottom? The bottom? Hindi pa, mga lods, no? Ako, ang bilis ng pangyayari ngayon, mga lods. January pa lang. Grabe na yung drop. 'Di ba? So, sa tingin nyo ngayong taon, etong 2026, mararamdaman ba natin yung bull market o tuloy-tuloy na tayong babagsak ngayong taon? Wala nang recovery. Kumbaga, buong 2026 down tayo. Ngayon lang to sa first quarter, second quarter, and then pagdating ng mid 2026 pwede na tayong lumipad. Ano sa tingin niyo, mga lods, no? Ayun yung tanong natin diyan. So ito, mga lodi, no. Tinanong ko si Grok eh. Sabi kasi dito, mga idol ng Bitcoin Therapies, "Hey Grok, is this true that JE is actually responsible for funding Bitcoin core developers in 2015? And in your opinion, how much did he donate?" So, tinanong ko si Grok, totoo ba na nag-donate si JE para pondohan, no, yung Bitcoin, mga lodi, noong 2015? Sabi ni Grok, yes. The claim is largely true based on publicly available documents, including emails released by US Department of Justice in 2025 and early 2026 under JE files, Transparency Act, as well the MIT-owned 2020 fact-finding report on its engagement with JE. Ayan, mga lodi. So, totoo na si JE, no, pinondohan yung Bitcoin.
mga lods. Ang tanong, eto na, mga lodi, no? Dahil nga napatunayan, lumabas yung mga files na ayaw nila sa Ripple at gusto lang nila sa Bitcoin. Naku, patay tayo dito. Ayan The JE files just changed everything about Ripple and XRP lawsuit. JE asked Larry Summers for intel on Gary Gensler. Now, the SEC chairman, no? Nung naging chairman si Gary Gensler nun. So talagang ginamit si Gary Gensler para kasuhan o i-delay yung Ripple. In a 2018 email marked, do not share our code, JE wrote that Gensler was coming earlier and wants to talk digital currencies. Summers replied that he knew Gary from Treasury in the 1990s, called him pretty smart, and noted he was very involved with Hillary campaign and angling for jobs. No? In 2018, Gary Gensler joined MIT's Media Lab as a senior advisor to the director Joy Aito. Despite no background in blockchain technology, he advised the lab on its digital currency initiative. This email says this quite part out loud. Austin Hill admits Ripple and Stellar were a threat to their ecosystem. Nako, mga lodi, meaning the old power circle that wanted control, not freedom. No, itong mga to gusto nila makontrol. Yung Ripple, no, nagbibigay ng freedom, no, sa mga tao. Kaya kailangan nilang pigilan 'yon. The man who had now regulated crypto was apparently networking through JE Circle years before taking office. So ibig sabihin si Gary Gensler talagang ginamit yan sinadya, mga idol, no? Ang post na ito ay nagpapakita ng isang theory on hindi naman proven facts kundi ang mga koneksyon na pinagsama-sama tungkol sa Ripple at XRP conspiracy. Sinabi rito na ang paglago ng XRP ay hindi basta natural o mula sa ordinaryong tao, kundi dahil sa malaking impluwensya mula sa mga mamamayang elite sa Hollywood, Silicon Valley at kahit sa controversial na network ni JE. Pangunahing puntos na binanggit, maagang funding investment ng Ripple ay konektado sa Hollywood investors tulad ni Ashton Kutcher at Ron Burkler sa magitan ng kanilang venture capital firm na Great Investment. Ito yung mga PayPal, mga lodi, PayPal guys. Ito rin daw ang nag-invest sa ilang proyekto na ugnay sa XRP tulad ng NFT platform at crypto custody solutions. May overlap din sa PayPal Mafia. Ayun, PayPal Mafia pala. Sa mga dating empleyado ng PayPal na naging bilyonaryo tulad ni Peter Thiel at Reid Hoffman. So ayun, kasama si dyan mga lodi, si Elon Musk sa mga PayPal Mafia. Hindi rin daw nag-invest sa mga kumpanyang malapit o katulad ng Ripple, pati na rin sa AI at iba pang crypto firm. May indirect na connection kay Jeffrey E. Kung sikat na, halimbawa, si Brooke Fierce, isa sa co-founder ng Tether at kilalang crypto figure, ay naging advisor daw ni JE sa crypto at dumalo na rin sa event nito. May mga tao ring malapit kay JE na nagbibigay ng suporta o nag-invest sa crypto space na naugnay sa Ripple. May kasamang dramatic na college image, parang conspiracy style poster na nagpapakita ng mga mukha ng connection nila para mas dramatic. Sa madaling salita, ang teorya na nagsasabing ang XRP ay pinalago mula sa loob ng mga makakapangyarihang grupo mula sa Hollywood, Silicon Valley, PayPal Circle, Wall Street, pati sa mga elite network na may bahid ng kontrobersya. Hindi raw ito lumago dahil lang sa magandang tech o community, kundi dahil sa strategic alliance ng mga mayayaman at makapangyarihan. So, kino-connect nila yung Ripple dito sa mga to, sa mga PayPal Mafia, Hollywood money, and early powers play exposed, sabi dito. Hindi ito proven o opisyal na ebidensya na may krimen o malaking sikreto. Karamihan nito ay public known investment. Pinagsamang koneksyon ng speculation, maraming tao sa XRP community ang nagre-react lang dito pero walang bagong solid proof na lumalabas ng 2026 based sa post na yan. Ito ay karaniwang nag-rabbit hole discussion sa crypto space na naging viral paminsan-minsan. So, pinipilit nila i-connect yan dito sa mga to, mga idol, no? Pero alam natin ito nilas natin, mga lodi. Ito mga to. Ito yung sino to mga to, mga lodi.
the anti-Ripple, anti-Stellar Hit Team. Sila yan. Ito mga yan ha. Yung galit, no? Galit sila sa Ripple at Stellar. Blackstream, Hill, Epstein, Aito, MIT, Hoffman, Gensler, at SEC and DOJ. Noon yan mga lods, no? Si JE, or was expected to hold an investment allocation in Blackstream, where Austin Hill served as founder CEO at the time. Hill was acting on behalf of co-founders, not as lone actor. JE was being treated as a strategic investor whose portfolio choices mattered to the company, governance, and capital strategy. Their communications were direct, private, and operational, not incidental, rumored, or social. Blackstream, Bitcoin, Lightning Network, IMT. So ito mga Lodi, mga investor ng Bitcoin yan. I've been asked by the other co-founders to reduce or take your allocation away. Ripple and Jed, New Stellar are bad for the ecosystem we are building, and it does our company damage to have investors who are backing two horse in the same race. O ayan mga lods, no? So kumbaga, eto nga mga idol. Eto, at yung kanyang mga alipores, mga lodi, alam na natin na ito ay sumusuporta sa mga masamang gawain, no? Pagtotorture ng mga bata, pang-aabuso sa mga minor de edad, mga idol, no? So sila yan, mga bad guys, kumbaga. At syempre, sa Bitcoin sila. Ayaw nila sa Ripple at sa Stellar. Ano lang ibig sabihin nun, mga lodi? Nag-post pa sila na kumbaga ginamit pa nila to si Panot para kasuhan yung Ripple. Ganun sila katakot sa Ripple. Ayun yung pinaka point dito, mga idol, no. Bakit sila takot na takot? Kasi nga gusto nila makontrol. Gusto nila control. Si control na batang is. Pero yung Ripple kasi freedom, no? So, dun pa lang mga idol, kung magre-research kayo dito sa base dito, no? Sabi nga lang, know what you hold, no? Kung ano, saan kayo nag-invest, alamin niyo kung ano siya. No, isa sa mga reason kung ba't nag-invest ako sa XRP, no? Dahil doon. Kahit ngayon sobrang baba ng XRP, which is hindi naman to forever, alam naman natin 'yan. Alam naman natin na magba-bounce 'yan, at pag nag-bounce 'yan, alam naman natin na baka makalampasan pa yung expectation nyo sa bounce niya, mga idol, no? So, ang ano ko ngayong umaga, mga lodi, kung sa akin lang, maraming controversial na lumalabas ngayon tungkol lalo na dyan sa JE. Malamang isa rin yan sa nakaka-apekto sa chart, o kung ba't bumabagsak yung market, o kung totoo ba na alam nyo yun, si BlackRock, gusto niya talagang pabagsakin si MicroStrategy. Pero kahit ano pa man ang mangyari, mga idol, kung nagtitiwala kayo sa kung saan kayo nag-invest, kung saan kayo nagbudega, alam niyo kung ano yung binudegahan nyo, 'di ba? Sa mga ganitong sitwasyon, mga idol, pag bumababa yan, parang gusto kong magpasalamat kasi syempre makakabili ka pa ng mas mura sa bagay na inaral mo, alam mo, at gusto mong coins, 'di ba? So sa akin, mga lodi, ngayon, for me, opportunity nangyayaring drop ngayon, sa totoo lang, mga idol. At actually, nung nabasa ko yung files na yan, di ba marami akong coins, gusto ko na lang gawing dalawa yung coins ko sa XRP na lang, tsaka Stellar, XLM. Pero iniisip ko pa, mga idol, no? Pero grabe. Kasi pag bumasa yung ating Clarity Act, mga idol, sinasabi nga natin, 'di ba? Pag pumasa yung Clarity Act natin, mga lods, mawawala halos 99% ng mga shitcoin. Matitira yung mga utility coins. Sa tingin niyo ba matitira yung XLM tsaka yung Ripple o yung XRP? Kasi dun sila takot na takot, mga idol. At sa akin, inevitable na hindi magtagumpay yung Ripple o yung XRP. Kasi una sinabi pa lang, mga lodi, na gusto nyo na mabilis, mura at scalable, yung technology ng Ripple yun, mga lods, no? So kayo no, do your own research sa
Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP o ng XLM. Huwag kayo umasa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coin. Hindi ako financial advisor. Nagbabalita lang tayo dito mga lodi, no? So ayan. Ayun ang umaga natin, kahit bad trip ako kasi hindi lumabas yung aking main character na si Lei Wulong mga lodi, at nilabas pa yung itong macho man na kangaroo kesa kay Lei. Masama talaga yung loob ko kasi 1 taon ulit ako maghihintay, halos 1 taon mahigit pa lang kasi mag-uumpisa pa lang yung season 3, yung season kasi per season halos mga 1 year mahigit 'di ba? So ngayon maghihintay na naman ako. Siguro dito sa 4 na to si Bob lang yung gusto kong gamitin, pero syempre mas maganda kung bibilin mo yung buong season, 'di ba? Sana lang maganda tong huling sutoy na to, kung sino man to. Sana si Baki to. Si Baki o kaya si Torpin, para matuwa ako, no? So ayan, ayun yung ating news ngayong umaga mga lord. Sana na-enjoy nyo at sana i-like nyo yung video natin. Yun lang yung request ni Jeblo. Malaking tulong na yun sa channel natin, lalo sa mga content creator na tulad kong maliit lang na content creator. So kita-kits tayo mamaya mga idol gabi, no? Maraming salamat sa inyo mga lords, no? Kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid, at sana what's up mga idol.